Nandiyan ay pag-asa dahil mabagsik itong si Matindi. si Bagyong Christine. Oo, Si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Mama Veronica, this is Erwin Tulfo and Aljo. Ay mangungumusta lang kami. Kumusta ho ang Bagyong Christine? Tatama raw sa kalupaan. Tatamaan din ba ang Metro Manila, ma'am? Apo, magandang umaga din po sa inyo, Sir Erwin at Sir Aljo. So, tama nga po kayo yung tungkol sa Isabela. Posible nga maglandfall ito sa Isabela around, kung hindi man po, mga around the Thursday po. So, as of 4 a.m., ito ay nasa may 390 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes, na may 65 kilometers per hour na max wind at gustiness up to 80 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour po. So, may mga nakataas nga din tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa eastern at central portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, Aurora, eastern portion ng Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portion ng Quezon kabilang na ang Polillo Islands, Lukban, sa may Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate kabilang na ang Ticao Islands at Burias Islands. Sa Visayas naman, sa may Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Sa Mindanao, sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Bukas Grande Islands. Kagaya nga po na nabanggit natin kanina, posibleng maglandfall ito around sa may Isabela bukas, or it may reach tropical storm bukas at posible maglandfall sa may Isabela bilang severe tropical storm. And then by Friday, posible na itong maging isang ganap na typhoon at papalabas na ito ng ating Philippine Area of Response. Ma'am, ito bang Metro Manila ay aabutin din? When do we expect itong daan nitong hagupit nitong bagyo na ito? Kasi parang dito sa inyong satellite, damay ang Metro Manila. Ma'am Veronica, kailan natin mararamdaman itong si Christine dito sa NCR? Opo, although sa ngayon ay nakararamdaman na nga din natin, meron na tayong mga kalat-kalat na pag-ulan kabilang na sa Metro Manila, pero yung mga malalakas na pag-ulan as early as tomorrow, pwede na nga rin natin maranasan. Posible nga rin tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal sa Metro Manila by tomorrow din po. Alright. Okay, So, sige. ang payo natin dyan sa mga kababayan natin, yung mga nakatira sa mga riverbanks dyan sa Marikina, at iba pa mga low-lying areas, mga estero, mag-backwit na. Tama po ba, Ma'am Veronica? Opo, lalo na po sa mga nakatira sa landslide at flood-prone areas. Yan ha. Alright. Sige po. Ma'am Veronica Torres, Weather Specialist ng Pag-asa. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Good morning. Ito, sa pagkain naman at Ito, positioning na pagkain. 100,000% may instruction na si Secretary Rex Gatchalian na bago pa dumating ang bagyo, Meron na nga. i-distribute na dyan, i-download na yung mga ayuda, yung mga karton-karton na pagkain at iba pang ayuda sa mga lalawigan, sa mga regional office. Nasa linya po si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Magandang umaga po, Ma'am Irene. This is Erwin Tulfo and Aljo. And tama yata ho yung sinabi ko, di ho ba? Ay bago pa itong Christine, release na itong mga ikang ayuda, mga relief food, relief goods sa mga regional offices natin para pagdating ni Christine, madali na pong maibigay sa mga nasalanta ng bagyo. Magandang umaga po, Kong Erwin. Magandang umaga din, Sir Aljo. And Morning. magandang umaga sa lahat po na sumusubayo ng inyong programa. Opo. Tama po yung nabanggit niyo, Kong. We have more than 2 million family food packs. Yan po ang ating national stockpile. No? At meron po tayong mahigit 180,000 na food packs na nasa National Resource Operation Center. Mahigit 241,000 family food packs ang nasa Visayas Disaster Center naman po sa ating pong hub, no, doon sa Cebu City. The rest are strategically prepositioned of our country. So batay nga po doon sa aming pag-uusap with our field offices kahapon, talagang nakahanda ang DSWD dahil yun nga pong buong bansa na project ng ating pong ahensya na paigting natin
yung ating pong stockpiling dahil meron tayong mga relief prepositioning agreements with various local government units. Nagagamit po natin ang kanilang mga warehouses para makapag-imbak tayo nitong mga family food packs. Kung in so doing, madali pong ma-access ng LGUs itong mga food packs natin at hindi po kakailanganin maghintay po ako ng ilang araw bago tayo makapagpahatid ng tulong because these food packs and non-food items are already prepositioned in potentially affected areas. Pero Ma'am Irene, itong sinasabi ng Office of Civil Defense, possibly 30 million individual sa maapektuhan ng bagyong Christine. Kaya ba? Kaya pa rin. I'm sure matindi rin ang planning ng DSWD pagdating sa mga ganito. Lagi niyong ina-anticipate. So, ito po ay na-anticipate nyo na rin just in case pag 30 million katao ang nabagyo, nabaha, Asek Irene. That's correct, Kong. Gaya nga ng nabanggit ko, we have more than the 2 million in stockpiles and as we speak, ongoing yung ating production dito sa mga major hubs po natin. At the same time, we have a framework agreement with private distributors. So kung kinakailangan ng augmentation, madali po tayo makakapag-sagawa ng fall-off. We could draw down from those framework agreements para ma-complement itong ating mga stockpiles that are being produced sa ating mga major hubs. Okay. Asek Irene Dumlao, may tatanong ka ba? Asek, nakausap ko kanina PDRRMO diyan sa Catanduanes. Monitoring sila ngayon, hindi sila makalabas ng opisina dahil napakalakas daw ng ulan ngayon doon. Opo. Yun na nga, in-expect nila yung mga pagkain nga or tulong naka-preposition na diyan sa Catanduanes. Update po kung nandun na po ang tulong from DSWD. Tama ka po dyan, Sir Aljo, no? Sa Catanduanes, meron po tayong naka-preposition na mga more than 11,000 family food packs in Catanduanes alone. Okay. And gaya rin po ng naiulat na ng ating field office, meron na rin po tayong mga na-assist no, na mga strandees dito po sa mga ibang ports natin sa field office 5. Our regional director in Region 5 has continuously been coordinating with the local government units in his area of responsibility. So, madali po tayo makakapagpahatid ng karagdagang tulong. Alright, Asek Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Maraming salamat po. Magandang umaga, ma'am, sa update. Thank you po. Maraming salamat din po, Kong and Sir Aljo. Magandang umaga. Pagtama ng bagyong Christine sa ating bayan, landfall, na bukas daw ng umaga. Pero ano-ano ba mga paghahanda ang ginagawa? Kailangan natin paghandaan ito by Aljo. Nagsabi ng ang Pag-asa na malawakang pagbaha. So, ito ay trabaho ito ng DPWH at MMDA. Nasa linya si Engineer Brian Telmo, ang hepe ng Disaster Preparedness Bureau of Maintenance ng Department of Public Works and Highways. Engineer Telmo, magandang umaga po. Si Erwin Tulfo po ito, Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Nationwide. Good morning po. Good morning po, Sir Erwin. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Opo. Ano pong paghahanda ngayon ang ginagawa po ninyo? Dahil sabi na po ng Pag-asa, expect na raw itong malawakang pagbaha dahil dito kay Christine, particular dito sa atin sa Metro Manila. Anong preparation ang ginagawa ninyo if there's any? Okay, Sir Erwin. As soon as makapasok po sa sa PAR po yung bagyo, base sa bulletin ng Pag-asa, isa po sa mga standard operating procedure ng DPWH ay ma-determine kung saan yung possible track nito. Okay. At kami po yung nagbababa ng instruction or direktiba sa aming mga field offices, including na po ang NCR, sa regional at district level, na magsagawa po sila ng mga tinatawag namin na preparedness measure or activities. So ano po ba itong mga activities na to, Sir Erwin? Una po, ina-activate po natin yung mga tinatawag nating disaster and incident management teams ng mga field offices. So established na po yan sa bawat opisina natin. Pangalawa po, Sir Erwin, is yung pagsasubmit po ng mga available at pagpe-preposition po ng mga tinatawag natin na quick response assets. Ito po yung mga equipment and manpower. At base po sa mga latest submissions natin, ating mga field offices ngayon, bilang paghahanda sa Bagyong Christine, in nationwide po, yung mga posibleng tatamaan po ng Bagyong Christine. Sir, makasingit lamang. Itong opisina ninyo, ito po yung in charge na pag may mga gumuho na lupa, kayo yung nag-bulldoze niyan para itabi yung mga gumuho, mga bumagsak na tipak ng bato. Kayo rin bang in charge pag may baha sa Metro Manila?
At dahil sa mga basura, yung drainage na barahan na, kayo rin ba yan yung inaalis ninyo yung mga basura dyan sa drainage? Katulong ang katuwang ang MMDA, engineer? Yes, Sir Erwin, ang opisina po namin is nandito sa central office Aha. at kami po yung nagmo-monitor sa mga field offices po natin. Ayun. Tama po kayo Oo. na nagsasagawa ng mga ganun po. Ayun. Ayun nga po, nabanggit niyo po Sir Erwin, nagsasagawa din po yung mga field offices natin, yung tinatawag natin na cleaning or declogging activities ng mga drainage Ayun. structure. Katuwang nga po ang MMDA. So dyan po, ngayon, Sir sir, Erwin. nakadeklag na ba, particular sa Metro Manila, nakadeklag na ba itong mga drainage natin at in preparation dito, anticipation, pagpasok ni Bagyong Christine? Per report po is nagsasagawa na po sila Alright. at nakapagsimula na po ng Okay. ng declogging po. Alright. Okay. Engineer Brian Telmo, Chief ng Disaster Preparedness Bureau of Maintenance, DPWH. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Maganda ko na po, Sir Erwin. Thank you po. Okay, dito tayo sa Metro Manila ko. Ito dyan na. talaga, lagi pagbaha. Kahit baha dyan na umiikot ng ikot ito mga tiga MMDA. Attorney Victor Nunez, Director Traffic Enforcement Group. Magandang umaga po. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo sa PTV Nationwide. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Aljo, at magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, dito po sa Metro Manila tayo, attorney, ay kumusta naman po ang paghahanda? Dahil sabi po ng Pag-asa, may talagang babahain daw po yata tayo. Pero I'm sure, knowing kayo po, binabantayan naman ho ninyo dyan. At saka kahit during typhoon, may mga tao ho tayo nasa lansangan na Attorney Nunez. Yes po, Kong Erwin, since last week po, pit na ho yan ng ating flood control department ng MMDA at naglunsad na ho sila ng mga clearing at declogging sa mga major waterway. Mhm. At naka-standby na rin po 24/7 ang lahat ng aming district units, lalong-lalo na yung sa mga pumping station and to ensure rin yung coordination po sa mga local government units. Yun po, nakabantay na ho. And since kahit kahapon po, nagkakaroon sila ng mga paglilinis sa mga drainage at esteros. Pero nagsimula po ito since last week. Alright. Anyway, at least knowing na nakahanda ang lahat, ang DPWH, ang MMDA, tulong-tulong, medyo kahit papano nakakapanatag ng loob. Salamat po, Attorney Victor Nunez ng MMDA Traffic Enforcement Group. Magandang umaga po, mabuhay po kayo dyan. Maraming salamat, Kong Erwin. Good morning po. Coast Guard tayo, Kong. Coast Guard. Nasa Bicol region ito. Philippine Coast Guard Chief si Ensign Duan De Toyato. Magandang umaga po, Ensign De Toyato. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo dito sa PTV at Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning po. Yes, sir. Good morning po sa inyo, sir. And good morning din po sa lahat po ng taga-subaybay natin, sir. Pinahold na ba ninyo ang paglalayag ng mga barko papasok at palabas ng Bicol region, ma'am, para walang madisgrasya or tuloy pa ang mga biyahe ngayon? Yes po, sir. Bali, simula pa po kahapon, sir, na-suspend na po natin, sir, yung lahat po ng biyahe o lahat ng vessel, sir, of any type, sir. Okay. Malaki na bang alon? Yes po, sir. Nakaka-experience na po tayo, sir, ng rough sea, sir. Itong mga galing po dito sa Bicol, papuntang Samar, wala na rin yan dyan. Pati yung mga papuntang Masbate, papuntang Catanduanes, dahil sa Catanduanes siguro, suspended na lahat po yan. Yes, sir. Suspended na po, sir. Pareho pong malalaking vessel at maliliit na vessel, sir. Pati yung mangingisda natin, sir, is wala na pong allowed pumalaot ngayon, sir. Okay. Yung mga stranded na mga pasahero, kumusta na sa mga pantalan na Ensign? Yes po, sir. Bali sa ngayon po, sir, dumami na po yung mga stranded passengers natin. Umabot na po sa 1,473 na passengers. Meron pong 162 na rolling cargoes and 5 vessels po yung na stranded po. Okay. Ay, napapakain naman dyan yung ating mga pasahero o wala pa, ma'am? Hindi pa nakakapagpadala ng pagkain dyan? As of now, sir, maayos naman po and closely coordinating po ang ating mga LGU, sir, and other agencies po, sir, na ma-providean po ng pagkain yung mga stranded natin, sir. Very good. Siguro alam na may bagyo. Good Kaya job. pumunta Hindi, pa rin sa knowing pantalan.
si Director Laurio. Sigurado, papadala ng mga Okay. food pack yan. Sige. Okay, Ensign Duan de Toyato. Nako, maraming salamat po. Magandang Mag-ingat po kayo, sir. Ha? Ay, ma'am, pati yung inyong mga tauhan, mag-ingat. Yes, sir. Maraming Thank you. salamat po. Okay. Si siya na, DSWD Region 5 Director Norman Laurio. Magandang umaga po, Director Laurio. This is Erwin Tulfo and Aljo Bindio. Live tayo sa PTV at Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning po. Yes po, good morning Sir Erwin and Sir Aljun. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dito po sa nakikinig po sa inyong programa. Opo, sabi kausap po namin ng Philippine Coast Guard dyan sa Bicol Region at sabi la, kansilado na lahat ng papasok at palabas ng Bicol, mga sasakyang pandagat. Kaya maraming stranded na, mahigit 1,000 na raw by Aljo. 1,400 Ay, plus. I'm sure naka-ready na yung mga food pack nyo dyan para mapakain yung mga kababayan natin by lunchtime today, Director. Tama po yan, Sir Erwin. In fact, kahapon po o kagabi, nag-provide na po tayo Wait, ng mamaya. dinner sa ating Bilis. mga standees dyan po sa may Tabaco Idol Port to, po idol. natin. Mhm. Ito pong Tabaco Port, ito po yung gateway po natin papunta naman ng Catanduanes. O yun. Yung pong si Governor Kua ay siya po ang sumagot sa pagkain ng mga standees pero nag-assist po ang ating DSWD dito po sa Tabaco Port. Ngayong umaga naman po, ang ating mga standees naman dyan po sa pinakamalaking puerto po natin dito sa Luzon, sa may Matnog, patungo pong alin sa Northern Samar, ay kasalukuyan pong nagbibigay ng hot meals o ng pagkain yung ating mga personnel po ng DSWD sa tulong naman po ng ating local government unit ng Matnog. Ganon din po sa may Pilar, sa papunta naman po ito sa Masbate, sa Lalawigan, sa Island Province ng Masbate, sa pakikipagtulungan naman po ng ating LGU sa Pilar, sa pamumuno ni Mayor Reyes and yung ating DSWD staff, ay nagtulong-tulong po sila sa pagluluto para po mabigyan ng pagkain po yung ating mga standees, Sir Erwin. Well, gano'n naman yata talaga, Director at by Aljo, na mauna muna ang magpakain yung LGU. Aha. At pagkatapos ay nakaantabay ang DSWD, papasok yung DSWD, papasok na yung kanilang mga food pack. Tama po ba, Director Laurio? Hanggang ngayon, gano'n pa rin ang practice. Mauna muna yung LGU, pag wala na, ay papasok na yung DSWD at mamimigay ng mga food pack. Tama po yan, Sir Erwin. In fact, kung inyo pong matatandaan, kayo po ang nag-initiate ng mga direktiba po na yan, yung pagpapakain sa mga standees natin. Yung kayo po ang kalihim ng kagawaran na ito. At ipinagpatuloy lamang po ito ng ating Secretary Rex Gatchalian. Nakaugalian na po ito at ito na po yung naging practice. Yung pong ating family food packs ay niluluto po natin. Yung isang box po ng food pack ay mayroon po yung corned beef sa sardinas. Niluluto po natin yan sa tulong po ng ating LGU. At pagkatapos nga po ng lokal na pamahalaan magpakain, yung first salvo po nitong mga standees natin na natitenga sa mga puerto, sila po magpapakain, tinutulungan po natin sa distribution. Alright. At pagkatapos po niyan, yung ating DSW naman po ang magluluto itong corned beef sa sardinas. Okay. Para po habang naghihintay po ng suspension ng naghihintay po ng resumption ng sea travel, hindi po magugutom yung ating Busog mga na. kababayan sa mga Yun, puerto po niyan. napakaganda. Sir Erwin. Director Norman Laurio, DSWD Region 5 Director. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo, Director. Thank you. Maraming salamat po, Sir Erwin at Sir Aljon at magandang umaga po. Mabuhay po kayo.